Hi everyone, it's me Joanne. Thank you so much for watching my video and thank you for supporting my Facebook page. So, ang topic ko po ngayon is ang stress ay pwede kang magkasakit. So, may dalawa po yan, negative and positive po. Yung positive po is binibigyan ka po ng motivation yung stress mo. Like for example, kung may pagsusulit kang darating or may presentation ka. So, kung may pagsusulit na darating is kailangan mong mag-aral ng mabuti para maipasa mo yung exam mo. At sa mga presentation naman, sa job presentation or interview, so kailangan mong kumbaga gumawa ng magandang presentation para yung mga boss mo is magustuhan nila or makontento sila sa iyong presentation. And of course, dapat bigyan mo ng self-confidence yung sarili mo at yung kailangan din na matulog ka ng sapat na oras. Kailangan hindi ka puyat kasi kapag puyat ka, hindi ka talaga makaka-focus. Magkakaroon ka talaga ng stress. So, ang negative naman, ito yung mga negative po, is yung IBS, yung Irritable Bowel Syndrome. And then the next is yung acid reflux po. And then the next is yung pananakit ng dibdib, problema sa balat, tensyon sa kalamnan, pagkulong sa sarili, sa bahay mo, sa bahay ninyo, sa kwarto mo. Lagi kang pagod kahit kagigising mo pa lang. Pagtaas ng blood pressure, madalas sumasakit ang ulo, mabilis ang pagtibok ng puso, mahirap makapagdesisyon, hindi maipaliwanag na pagtaas ng timbang or yung pagbaba ng timbang, mababa yung immune system, madali kang magkasakit, madali kang magkaroon ng sipon, magkaroon ng ubo, lagi kang nilalagnat, ilang days ka pa lang, katatapos mo pa lang yung lagnat mo, ito na naman, mayroon ka na namang lagnat, mayroon ka na namang ubo, so mababa yung yung immune system. Problema sa pagtulog, mabagal yung panunaw or yung digestive, sumasakit yung tiyan, laging sumasakit, laging bloated, utot ng utot, laging dighay, kakulangan sa focus, mababa yung enerhiya, mababa yung libido, kumbaga yung yung sex drive mo is mababa, wala kang gana, nahihilo, pagkalagas ng buhok. Ito po yung mga ito po yung negative stress na nararanasan natin in physical. Kasi po, ang stress ay madalas nagpapakita ng mga physical po yan. Mga physical, like what I said, itong like yung pagkakaroon ng tensyon sa balikat mo, pagkakaroon ng tensyon sa batok mo, yung madalas sumasakit yung ulo mo, and then yung pabalik-balik ka sa CR na feeling mo is parang natatae, parang naiihi ka, or something like that, na parang may discomfort ba na nangyayari sa yung stomach na hindi mo maintindihan. Sa ating katawan kasi, communicate yung katawan natin sa ating isipan na yung bang maaring may nakaligtaan ka na, like for example, yung negative kasi, like study ka tapos wala ka ng tulog, tapos ito yung negative na mangyayari sa iyo, na malalagas yung buhok mo, yung madalas sumasakit yung ulo mo, and nagkakaroon ka ng tension, tapos mababa yung enerhiya mo, kakulangan yung focus mo, hindi ka makafocus, hindi ka makapagdesisyon. So, tapos mataas yung acid reflux mo. So, kasi you know what guys, hindi lang po, yung acid reflux, yung iba kasi yung kanilang paniniwala is sa kanilang mga kinakain. Pero hindi nila iniisip na
pwede ka rin magkaroon ng acid reflux sa stress. Pero may mga tao sinasabi na, pero hindi ko naman yung nararamdaman yung stress. Hindi mo nararamdaman yung stress, pero yung katawan mo is hindi yan maikakaila. Alam ng katawan mo na stress ka. Kasi bakit ka nagkakaroon ng ganyan din kung hindi ka stress, di ba? So, kailangan talaga na makipag-communicate din tayo sa ating sarili. Ingatan natin yung ating sarili, pahalagahan natin yung ating sarili. At kung ano lang yung kaya mong ibigay sa exam, sa presentation, you have to be contented. At least you did your 100% best. Importante kasi yung well-being mo na kailangan mong matulog ng 7 to 8 hours na makapagpahinga ka. Bigyan mo yung sarili mo ng kumbaga i-prioritize mo yung sarili mo. Kaya mong i-prioritize yung ibang mga tao. Why not yung sarili mo, right? So, kailangan mo rin, tawag nito, mahalin mo yung sarili mo. Wag puro sa trabaho, wag puro sa yung mga anak, sa yung asawa. You have also to take care yourself. Kasi papaano mo magagampanan ang pagiging isang trabahante, ang pagiging isang magulang, ang pagiging isang asawa kung hindi ka in order, kung stress ka lagi, kung hindi ka makatulog, palagi kang mainit yung ulo mo, palaging may headache ka, palaging may irritable bowel syndrome ka, may pananakit ng dibdib mo, may pagtaas ng blood pressure mo, madali kang mairita kasi nga kulang ka sa tulog, kasi nga kulang ka sa pahinga, kasi nga pressure mo yung sarili mo, right? Kapag yung stress mo, kapag nakakaranas ka ng mga physical na mga sintomas, try to connect with that. Try to make communication. Huwag mong i-deny, huwag mong mawawala din 'yan. Mag-take lang ako ng vitamin, or magre-relaxation lang ako, or magpupunta lang ako ng yoga, or pupunta lang ako mag-exercise lang ako, and then problem solve. Okay, yung katawan mo is tired, pero yung stress nandyan pa rin. Nagfa-file lang yan. And then boom, lalabas yan. Magkakaroon ka ng burnout. Yung emotional and physical exhausted yung katawan mo. Kasi you trying to deny it, yung mga physical na nararamdaman mo. So, anyway guys, thank you so much for watching my video. I hope na nakapagbigay na naman ako ng kaalaman sa mga tao na try to connect yourself, and wag po ninyong kumbaga kakaligtaan. Wag niyo po yung ibabaliwalain yung mga sintomas, like nagkakaroon kayo ng pagkalagas ng buhok, or nagkakaroon kayo ng mga rashes sa yung skin. That is the sign na you are stressed. You are stressed po. So ang gagawin po ninyo is matulog po kayo, magpahinga. Kapag yung katawan mo sabihin magpahinga ka. Huwag puro trabaho, kasi yung trabaho nandyan lang yan. Yung pera mahahanap, pero yung healthy mo at yung mental health mo, hindi po yan madali maibalik. So, thank you so much, and God bless us.